How do you plan your life to start in the year 2026? Paano mo ginplano ang imong nga kabuhi sa pagsugod sining tuig 2026? Okay, ano mga plano niyo sa sining nga tuig? Ang akon pangamuyo sa sining nga church nga ang tagsa-tagsa ka mga sumilimba sang Dios kag mga kaanakan sang Dios diri sa Cornerstone mangin malig-on sa aton nga Ginoo sa sining tuig 2026. Amo na yung akon nga handom sa aton pagkahibalo, may ara sang 20 kabilog nga mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas kada tuig. So may mga super typhoon dira kun kaisa wala nagakadayon, pero 20 ka mga bagyo gasulod sa aton nga pungsod kada tuig. So kung 20 ka bagyo ang pamangkot, pila naman ayhan ka mga bagyo ang magasulod sa aton kabuhi sa sining nga tuig. Pila ina ka mga pagtilaw kag mga kabudlayan ang aton atubangon sa sini naman nga tuig para makatiner kita nga mabakod sa aton nga Ginoo. So kinahanglan ta mangin malig-on sa aton nga Dios. Kaya mo ginang aton nga kinanglanon, okay? Basahon ko dire ang Ephesians chapter 6, pwede niyo ko idunganan sa pagbasa. Sa Ephesians 6, magapungko lang kamo, okay lang. Ephesians 6 verse 10 pakadto sa may verse number 12. Ready? Read. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So makita naton diri sa pulong sa Ginoo nga gusto gid iya sang aton nga Dios nga mangin malig-on kita sa gahom sang aton nga Ginoo. Now sa sini nga bulan tun-aan naton kung paano nga mangin malig-on sa aton nga Dios. So may-ari kita diri ka-apat ka Sunday sa sining bulan sang January. And number 1, pagatunan naton amo ang foundation. Maga-focus kita sa pundasyon sang aton nga kabuhi. Para ang aton patindog nga kabuhi hindi matumba. So para mangin malig-on, focus kita sa foundation. And ikadua, tunan naton ang fellowship. Fellowship. Kinanglan ta fellowship para mangin malig-on kita sa aton nga Ginoo. And then ikatatlo, amo ang aton nga function. Dapat ang aton nga kabuhi bilang Kristohanon naga-function ini, hindi stagnant or hindi nagapabilin lang nga wala ginagamit sa aton nga Ginoo. And then ikaapat, kung naga-function kita, dapat ang aton nga function may ara sang kainit, may ara sang fervency. So, ang title sang mensahe naton subong adlaw, Foundation of a Strong Believer. Part 1 ini sang aton nga series, Be Strong in the Lord. Mga muyo kita anay, amay namon nga langit nun. Nagapasalamat gid kami nga sa subong nga tuig nakalambot kami Ginoo sa 2026. We know Ginoo kung ano kami ka-unfaithful sa imo. We know Lord kung paano ka namon ginbayaan, gintalikda ng mga pangako namon, kaginkalimtan ang mga promesa nimo sa amon kabuhi. But Lord, ikaw wala gid nagpabaya sa amon. Still ang imo nga bugay, ang imo nga blessing, ang imo nga kaluoy, yara gid pirmi sa amon nagaupod. And Lord, sa subong nga tuig, tugutan mo nga may ara kami sa maayong alawas, kusog, kag kaalam, i-bless mo kami Ginoo sang puwersa nga magamit namon sa pag-alagad sa imo, sa pagserbisyo sa mga kauturan, kag sa paghimo Ginoo sang imo nga mga buluhaton. We pray also
nga mangin malig-on kami Ginoo sa sining tuig 2026 para Ginoo hindi makasaler ang gahom sang panulay sa amon nga kabuhi sa paggamit nimo sa amon. Gani Lord, pagigupdi kami sa sining adlaw, ang amon nga mga tagipusoon bukas. Handa kami Ginoo sa pagbaton sang blessing sa imo nga pulong. And use me, Father, sa pagbantala sa imo nga pulong sa sining adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Foundation of a strong believer. Ano bala ang pundasyon sang malig-on nga tumuluo sang aton nga Ginoo? Ang aton nga mensahe subong tuman ka simple. Maga-focus kita sa pulong sang aton nga Dios. Kay wala na sang iban nga rason para mangin malig-on kita sa aton nga Dios without the Word of God. Bisan ano naton ka pangabudlay, bisan ano naton katuwad-tuwad or pulaw, kung wala kita may nahibaluan sa pulong sang Dios, kung hindi kita rooted sa pulong sang Dios, tumba kag baliskad gyapon aton nga kabuhi. Dapat na pundar ini sa pulong sang aton nga Dios. And number 1, para mangin malig-on ang aton nga pundasyon bilang tumuluo sang Dios, kinanglan naton mag-search sang scriptures. Kinanglan naton magbasa. Kinanglan naton maghibalo. Kinanglan naton maghusisa sang ginahambal sang Dios sa aton nga kabuhi. Hindi pwede nga hindi kita magbasa sang pulong sang Dios. Siling sang Ephesians chapter 6 verse number 11. Put on the whole armor of God. Anong purpose ng armor of God? That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Bilang mga anak sang Dios, do parehas kita sang soldado nga nagasulong sa aton kontra nga amo si Satanas. That is why may kanta, like the mighty army moves the church of God. Mga soldado kita sang aton nga Dios. Karon kung wala kita sang depensa, kag wala kita sang armas, ano ibato naton sa aton kontra? Sila nga kinanglan ta sang armor of God, kay ang purpose ni that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang aton kontra may mga baslay, galinupad na. So kung wala ikaw armor, sagang, igo gid kita. Kag tumbalay gid kita. Sa giyera, kung nahibaluan nyo bala ang sikreto sang gira, sa isa ka gira, kung sino ang buhi, siya ina ang daog. Kung sino ang buhi, siya ina ang daog. Kung sino ang safety, siya ina ang victorious. That is why may verse na nga nagasiling nga the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Kung safe ikaw sa giyera, daog ikaw. So para makatindog kita sa sining away naton sa aton nga kontra, kinanglan ta sang armor of God. Lantaw ta kung ano ning armor nga ginhambal niya. Verse number 13, wherefore take unto you the whole armor of God. Suksukan nyo ang bilog nga armor sang Dios, that ye may be able to withstand, ari naman, para makatiner kamo, withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ang purpose gid sang panulay nga perdihon gid kita ya. Tumbahon gid kita. Ang purpose naman sang armor sang Dios, isuksok naton para maka-withstand kita sang tanan nga mga padihot sang panulay. Gusto niyo man bala maka-survive sang challenges sa kabuhi sining 2026? Amen? Na-imagine niyo ang mga problema niyo sang 2025? Para sa inyo, hapos lang? Easy?
hard o kon extreme. Damo pagid nga mga problema ang matubang naton sa sini nga tuig. And ang gusto sa aton nga Ginoo ma-withstand naton ina. Kay dara man matest ang aton nga faith. So para maka-withstand kita, kinanglan ta sang whole armor of God. Anong whole armor of God? Lantawa bala. Ginpaanggid ni Apostle Paul ang mga anak sang Dios kaangay sang Roman soldier. May shield, may breastplate, may helmet, may belt, may sword, may sapatos. Pero kung lang tawon mo ina ang Ephesians chapter 6, ang tanan-tanan nga ginasuksok sang isa ka soldier o anak sang Dios, pulong na tanan sang Dios. O lantawan nyo, ang breastplate of righteousness. Paano ka makaangkon sang righteousness kung wala kaya pulong sang Dios? Ang righteousness ara sa pulong sang aton nga Ginoo. Paano ka makaangkon sang faith? Ano ganyan ba sa pulong sa Ginoo? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pulong sang Dios, paano ka makaangkon sang gospel of peace kung wala ka pulong sang Dios? Paano ka makaangkon sang truth kung wala ka sang pulong sang Ginoo? Paano ka makaangkon sang sword of the Spirit kay ginhambal amo inang pulong sang Dios? Kag paano ikaw makahibalo sang salvation nimo kung wala ikaw sang pulong sang aton nga Ginoo? That is why ginhambal ni Paul, take unto you the whole armor of God. Mag-focus dapat ang anak sang Dios sa iya nga pulong. That is why we should search the scriptures. May mga tumuluo dito sa Berea in Acts chapter 17. Ginhambal diri sa may verse number 10, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Si Paul ginpadala sa mga kauturan ng mga apostoles digto sa may Berea o pudya si Silas, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Digto sila nagpangtudlo sang pulong sang Dios kag maayo nga balita. Karon may ari diri nga mga nagatudlo sa aton subong nga panahon nga sila nila si Apostle Paul may ara sang different or unique nga gospel nga ginadala nga hindi parehos sa kay Pedro kag sa tanan nga mga apostoles. Amo na ginatudlo sang iban. Si Paul lain iya nga gospel nga ginadala. Hindi na sa parehos kay Peter, hindi na sa parehos nga gospel kay Jesus. Lain gina saya. Now karon lang tawan nyo. Pag abot to ni Paul kag ni Silas sa Berea, question sila sang taga Berea. Verse 11, these were noble, gintawag ining mga Berea nga mga believers, nga noble sila than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind. Handa sila magbaton sang pulong sang Dios and search the scriptures daily whether those things were so. Kabalo ka mo kung anong ginimo sa mga Berea believers? Wala nila dayon ginbaton ang tudlo sa ila. Gincheck anay nila ang balaan nga kasulatan kung ang ginawali ni Paul kag ni Silas ara sa kasulatan, ara sa pulong sang Dios. So karon makontradik ang ginhambal kag ginatudlo sang iban nga different nga gospel ang ginadala ni Paul. Kay pag-abot nila sa Berea, gin-check pa sila ya. Oops, pag-una, hindi na pwede. Wala na diya sa amon haw. Subot silingon, kung ginbato nila si Paul, it is because ang ginawali ni Paul, ara sa gintudlo sa mga
kasulatan sa una. Excuse me, anay. Medyo nagkatul akong tutulan. Nagets naton? So, amo ni nga gintawag sila nga more noble. Why? Because they search the scriptures daily. Ginabasa nila, ginausisa nila ang balaan nga kasulatan adlaw-adlaw. Ang word diri nga noble, it means superior, exalted, or elevated. Kung kita gali mag-search ng scripture, magbasa sang pulong sang Dios, or magtuon sang pulong sa Ginoo, gina-elevate kita sang aton nga Dios. Gina-exalt kita sang aton nga Ginoo, kag taas ang panulok sang Ginoo sa aton. Because ginabasa naton ang iya nga pulong. Look at 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16. Kung gusto naton mangin mabakod, mangin malig-on nga anak sang Dios, ari hambal ni Paul kay Timothy that from a child Timothy thou was known the holy scriptures. Dapat kabalo kita sang pulong sang aton nga Ginoo, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Now, kung alam ikaw, maayo ang imo nga pangabuhi. Ginambal sa pulong sa Ginoo that wisdom is better than weapons of war. Mas maayo kung alam kita sa pulong sang aton nga Ginoo. And then sila ang pulong sang Dios nagapaalam sa aton sa kaluwasan kag pagtuo kay Kristo Jesus. And then verse 16, tanan nga kasulatan. So when you say all scripture, it means halinto sa Genesis, pakadto sa Revelation, tanan ina is given by inspiration of God. Halin sa ginhawa sang aton Ginoo. Kag ini makaginansya kagid sa doctrine, makagain ikaw sa pagpangabuhi mo, reproof, correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. It means mangin kumpleto ikaw. Pag gusto ikaw, financially, spiritually, emotionally, mentally, perfect. Thoroughly furnished unto all good works. Mga utod ko, kung kabalo lang ang iban nga mga tawo, nga ang bulong sang tanan nga masakit naton kag kaluyahon sa kabuhi, among pulong sang Dios. Kani nagpalapit na sila diri. Balitaan ko, ang taga-Antique ito, may nag-suicide naman, bata pa ko no. Subong ba lang ang mga Gen Z? Kadamo sa mga balita nga kadasig sa ila mag-suicide. Di ba lang mo na subong? Gamay-gamay lang nga sunggod, gamay-gamay lang nga disappointments, suicide. Anong rason? Wala kabalo sa pulong sang Dios. Kay kung may pulong ikaw sang Dios, kag kabalo ikaw dire, sila niya mangin kompleto ikaw and thoroughly furnished unto all good works. Di ba gusto naton mangin mainuswagon aton nga kabuhi sa sining 2026? Muna nga rason nga nagabugtaw kita aga pa, nangin mapisan kita, or iban, may New Year's resolution. Di ba kay gusto ta mag-uswag aton nga kabuhi sa sining tuig 2026. Ang sikrito, mga utod ko, hindi paagi sa aton nga abilidad o kung sa aton nga pagkapisan. Kung may pulong kita sang Dios, nga ginatun-an, ginasunod sa aton nga kabuhi. Sundalang balang pulong sang Dios. Amo ni ang foundation naton sang aton kabuhi. Ini nga building ginatawag nga Burj Khalifa. Sa akon pagkabalo, amo ini siyang pinakataas nga building
sa bilog nga kalibutan. I don't know kung may mas taas pagid diri subong sa iya. Sino taga Dubai subong? Sang pagkadto mo pa lang ning pinakataas eh. Daso no pod mo sa ako na. Pero ang mga tao maglantaw sang sininga building, wala na sila nagambal nga, grabe nga building ba? Grabe ya pundasyon, no? Dako-dako. Lapad-lapad. Dagud-lagko iya kabilya. Wala niya mga tao gasapak sang pundasyon. Ang ginalantaw sang tao, ang elevation, ang kataason, kag ang kanamion, sang design, sang building. But silingon mga utod ko, ang foundation sang aton nga kabuhi, hindi niya makita sang tupad mo. Hindi nila mabalaan. Ikaw lang na iya kabalo kung ano na iya kadalumon sang pundasyon sang imo nga kabuhi. Maybe subong makita niyo ko nga nagahambal, nagawali, ay si pastor, kanami magwali, kanami maghambal, kanami sang iya nga bayo, pero wala kamo kabalo sang inagyan ko sa kabuhi. Wala ka mo niya kakita sa mga luha ko. Wala ka mo niya kakita sa mga pulaw ko, sa mga tion nga daw makwit na ko, sa mga tion nga daw hindi kami mag-insindihanay sa akon nga asawa, sa mga tion nga problemado ko. Hindi nyo na makita ang pundasyon. Ang makita nyo lang na ang sasagwa. Amo man na sa inyo. Pero kung dalom na ang imo pundasyon, bisan ano pa ni kahampak sang bagyo, kag mag-agi diri bisan taas ni sa, kung dalom na kag bugat ang iya pundasyon, hindi na matumba. And amo man na ang gusto sang Dios sa imo nga kabuhi. Dapat malig-on kag madalom ang aton pundasyon para hindi kita matumba. Kag kinahanglan ta sang pulong sang Dios. Hindi naton masarangan without the word of God. Isaiah 55:11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Amo ni gani kinanglan nga mamati kita, mabasa kita, ma-meditate kita sang pulong sang Dios. Kay samtang nagapamati kita, lawig aton pinamatian, lawig aton tinun-an, amo inang mangin pundasyon ta. Hindi ina mangin wala pulos. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Tanan to nga binasahan naton sang una, tanan to nga pinamatian naton nga wali, tanan to nagbulig para maging malig-on ang aton nga pundasyon sa kabuhi, para hindi kita matumba sa aton nga kontra. Ang tawo, kitabi nga mga Kristohanon, damo kita halos tanan sa aton nagapati nga ang Bible pulong sang Dios, di ba la? Amo na gani ari kamo diri kay gapati kamo nga may pulong kita sang Dios, ang Biblia. Yung great nga disconnect, gapati kita nga ini pulong sang Dios, pero wala man naton ginabasa. No? Grabe ang disconnect, no? So kung nagapati kita dapat sang pulong sang Dios, ginabasa, ginaiya naton. Ginahusisa, ginaiya naton, kay ti love letter ini sang Dios sa aton. Si Jesus, nagkadto siya sa balay ni Martha, ni Mary, kag ni Lazarus, upod ang iyang mga disciples. You know the story? Si Martha, perti siya kasako, nagapanghimos, nagaluto, nagaserve, saling diri, Martha was cumbered about much serving. Ikaw bala masako sa pag-serbisyo sa aton nga Dios? Mayo na. Mayo na nga nagaalagad kita sa aton nga Ginoo. Kaangay ni Martha. Ginambala niya ang Ginoo, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Abi Lord, hambaliman siya nga buligan niya ko sa pagserbisyo sa imo. And then si Jesus nagsiling sa iya, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things.
Kadamo sang imo ginapaligban. Pero isa lang kabutang ang kinanglan mo. One thing is needful. And Mary had chosen that good part. Ining isa nga wala sa imo, ang kulang sa imo, ara kay Maria. Kag inigin pili iya. Ano ina? Ang pagpamati sang pulong sa aton nga Ginoo. Amo na sa aton diri may mga kabataan kita diri kun mag-worship kita diri bala magwali na ang mga kabataan gina-separate and then may mga teachers ina nga nagatudlo sa ila di bala? Salamat diri sa aton nga teachers. Mga young people naton salamat nga nagatudlo kamo. Pero paminsaron yung mga utod ko, hindi pwede nga kada Domingo digto ka na lang magatudlo sa bata nga wala ka nagapamati pulong sang Dios. Mangluya ka na. Kinanglan ta i-minister sang pulong sang Dios. Amo na nga may switching kita sa dason lain naman. Sa dason lain naman di pwede nga digto ka permi. Or sa aton man diri nga audio team, I hope nga batian nila ang pulong sang Dios. Of course, arada sila gapamati. Hindi pwede nga ma-serve na lang ta nga ma-serve. Wala kita nagapamati pulong sang Dios. Wala nagakaon naton kalag. Ang luya kita. Amuning natabo kay Martha. Sa pirmi nga pag-serve nga serve sako sa nagasinuplada nagapamulugso na sa. Hasta ang Ginoo do ginakigan niya pa. Importante nga naga-search kita sang scriptures. Ikaduha, savor the scriptures. Hindi lang nga nagabasa kita, nagapamati, ang pinakanami nga nagapanabor kita sang pulong sang Dios. In Psalm chapter 1 verse 2, ginambal diri ang blessed man. In shortcut ko lang sa verse number 2, ang blessed man, his delight, ang iya kalipay, is in the law of the Lord. Aragid sa pulong sang Dios. Wala sa iban nga bagay. Is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Ang word nga meditate, ang iabot sa lingon sini, do ka ang isang baka nga nagausang sang hilamon. It means chew the cud. Lantangon niyo ang mga baka, mag-usang na sila hilamon. Kung kaisa, ara na sila nagapungko or nagahigda, sige pa na usang nila sang hilamon. Gali ginasupot na nila sa ilang baba. Sige lang na usang. Because gusto niya makuha ang duga sang hilamon. Amo na siya ang butsilingon sang word nga meditate. Kung ginabasa naton ang pulong sang Dios, dapat ginasaburan naton, ginaliwat-liwat para maintindihan tagid ang kadalumon sang butsilingon sang pulong sang Ginoo. Basahan niyo ba lang John 3:16? Kay kung ga-meditate kamo, hindi kamo maubsan sang butsilingon sang John 3:16. Why? Because ang pulong sang Dios buhi. The Word of God is quick and powerful. Kaangay ini siya sang two-edged sword, bisan diin mo lang ini ihampas. May igo ini sa aton kabuhi. Wala ni siya gakaubsan sang butsilingon. Verse number 3, and he shall be like, ang blessed man nga naga-meditate sang pulong sang Ginoo, mangin malig-on sa. Ginpaanggid siya sang kahoy nga gintanom sa kilid sang suba. Nga nagapamunga sa tion sang tigbulunga, ang iyang nga dahon hindi malaya. Kung hindi malaya ang dahon, sigurado hindi malaya ang puno. Di ba la? And ina nga kahoy, healthy ina siya. Malig-on ina nga kahoy. And whatsoever he doeth shall prosper. Gusto mo ni amo ni mo kabuhi sa 2026?
meditate sang pulong sang Dios. Usanga, insindiha, tun-i sang maayo. Si Job, bisan ano kagrabe ang naagyan sa kabuhi ni Job, ang iya kalipay, wala to sa iya abyan. That is why nadula abyan niya, way siya labot, hindi ka mo sakon, okay lang. Hasta asawa ya, kung hindi ka na sakon, okay lang. Nadula bata ya, okay lang. Basta may pulong lang ko sang Dios. Saling niya sa may verse number 12, neither have I gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Mas ginapasulabi ko ang pulong sang Dios labaw sa akon pagkaon, kinanglanon nga pagkaon. Hindi lang si Job, even si David, naga-desire sang scriptures. In Psalm chapter 19, in verse number 10, siling ni David, ang pulong sang Dios sobra pa nga ginahandom ko sa bulawan. Makambal man kita balas ng amo sinasubong. In fact, ang rason kung kaisa nga hindi kita makitaan sa fellowship or sa worship, it is because gapangita kita sang aton nga kinawala. Di ba la? Pero si David, kung mangkuton mo siya, mas pasulabihon niya nga ihandumon ang pulong sang Dios labaw sa bulawan. Din mas mahal ang sweldo ta sa isa ka adlaw o ng bulawan. Mas mahal ang bulawan eh. Yung siling ni David, mas mahal niya sa ako ng pulong sang Dios. Yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Mangkutabi mo tupad, ano ang paborito mga pagkaon? Mangkutabi, ano paborito mga pagkaon? Kay baklan na kakaroon. Sang Biyernes, January 2, no? Biyernes na. Wala kami kapamahaw ni Ma'am Adele. Pud namon si Sayon. Wala sa mo nagbantay, tiduwa lang kami. Apit kami sa Hartman kay sweldo nila. Mga alas 12 na. Ngita kami kalanaan. Jollibee, hindi na sa Jollibee. Sa JD, hindi lang. Hasta naklambot kami sa uton. So pangitay pagkaon, layo. Sa lingkod digto na lang ta makaon sa sa Basiano Snack House kay nami dahil lang soup number 5. Kag kanding. Gusto niyo kanding? Gusto niyo soup? Digto kamo kadto sa Basiano. Ante sang taytay. The best. Ang ilang soup. Kung soup pangitaon niyo, digto kamo kadto. Kung pangitaon niyo palabok, ang the best nga palabok dara sa may Villa, sa may plaza. Kung gusto niyo the best nga barbecue, aray dito mon kadto kamo. Magkaon ko barbecue, sang iban mambal ko. Hindi niya mo. Lain gito ya day Tita Roosevelt nga barbecue. So tanan kita may ara sang paborito nga mga pagkaon, di ba la? Kag ginapangita naton. Kung kita anak sang Dios, imposible nga hindi kita mag-desire sang pulong sa aton nga Ginoo. Mandom ka ginaya. Siling diri sa may 1 Peter 2:1 and 2. Bangod kay mga anak na kamo sang Dios, pabayin nyo na ihaboy nyo na ang mga malis, inang mga dagta, mga pagkahipokrito, mga pagkahisa, mga malain nga mga sugilanon. Do kaangay kamo sang bata nga nagahandom sang gatas para magtubo kamo. Kay pagbato naton sa Ginoo, gintawag kita nga child of God. Nabunag kita sa espiritu. Kag kinanglan naton sang sincere milk of the word para magtubo kita, para mangin mahamtong kita kag mangin malig-on. So sa aton man, kinanglan ta sang pulong sang Dios. No? Ang ginaistoryan ta subong, imo iniya,
nga katungdanan sa aton nga Dios. Hindi ako makabulig dira sa imo kay ti ikaw gid iniya ang mahimo, ang magbasa kag mag-meditate sang pulong sang Dios. Ang ako lang nga suggestion sa inyo, kung mag-meditate kamo sang pulong sang Ginoo, kuha kamo sang King James Bible, pero actually King James Bible budla intindihon. Ang akon ginahimo kung gusto niyo sundon, makuha ko na sang translation nga mas hapos ko maintindihan kag ibase ko sa King James Bible. And then nagakuha pagid ko na sa internet sang Hiligaynon nga Bible. Gina-compare ko. Ginabasihan ko para magklaro kag magdalo mga akon pag-insindi. Amo ni galing iabot sa lingon, kay kung kisabasahon mo sa English, hindi mo gid bala mag-gets ang iabot sa lingon. So, kinanglan mo sang iban para makabulig sa imo. So, amo nang suggestion ko. Okay? Para magtubo kita sa aton nga Ginoo, para mangin malig-on kita. So, importante nag-grow kita. For example, ari seryoso nga confession ko sa inyo. Kung ikaw, abe, subong, diri sa church wala nag-grow, kag siling mo, be, hindi na kuda nag-grow sa may cornerstone, kag nagapaminsar ikaw nga, mangita ko sang iban nga church, pastor, para digto, basi mag-grow ako, hindi maglain buot ko sa imo. Kung wala ka di ga-grow, kag hindi ka di kasaho, pwede ka gid makapangita sang iban nga simbahan para mag-grow digto. Hindi gani, start ikaw sang imo nga simbahan para ikaw magpag-grow sang iban nga mga Kristohanon. Bisan hindi ka pa maglisensya sa akon, hindi maglain buot ko sa imo. Why? Because gusto ko nga mag-grow kita sa Ginoo. No, hindi lang cornerstone ang simbahan sa bilog kalibutan. Kadamo dira sang simbahan nga makabulig sa aton nga magtubo kita nga malig-on sa aton nga Dios. Importante mag-grow kita. Pero ang problema, kung nag-claim kita nga Christian kita, kag wala kita nag-desire sang pulong sang Dios. For example, nagakadto ka sa simbahan, pero hindi ka man gusto magmati pulong sa Ginoo. Digto ka imoya sa cellphone mo. Ano pulos pagkadto mo sa simbahan nga wala ka malang desire mamati pulong sang Ginoo? Amo ning ginhambal sang 1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not, wala na saya nagabaton sang mga butang nga iya sang espiritu sang Dios. So i-check mo self mo. Ano man? Bata ko bala sang Dios? O kung hindi, ano man na luwas giman ko, may espiritu giman ko sang Dios, nga wala ko yan naga-desire sang pulong sang Dios, how? Because sambal sang pulong sa Ginoo, ang natural nga tao, ang unbeliever, ang wala maluwas, wala na siya gabaton sang mga butang sang espiritu sang Dios. For they are foolishness unto him. Para sa mga tao nga wala mas-save, ang pag-uyang sang tsimpo pakadto sa simbahan is a waste. Ang paghatag offering, uyang. Ang paghatag time sa pagsimba, uyang. Amo na iya sa mga tao nga wala maluwas. They are foolishness unto him. Amo na nga suya sila. Ano nang ginahimo nila nga? Kada Domingo, makadto simbahan, bisan layo imo lugar, makadto ka gidi. Tapos, kung Wednesday, mapermiting, makadto ka gid, mga muyo malang. Foolishness na iya sa mga wala na luwas. Neither can he know them. Hindi man na nila maintindihan. Because they are spiritually discerned. Ang pulong sang Dios, ang mga butang na iya sang Dios, ginaintindi ina sang mga may espiritu sang Dios. Ang question, do you have that Spirit of God? Kung wala ka panabor, i-check mo self mo, wala ko ka panabor sang mga butang nga iya sang Dios. Basi hindi pa ako iya sang Dios. Si Jesus, kag si Satanas, nagistoryahan ay, gintimtar siya ni Satanas.
sa may wilderness. You know the story? 40 days and 40 nights, wala kaon-kaon ang aton Ginoo. Si Satanas, kabalo, kung ano ang weakness ng tao. Di ba la? Gutom si Jesus. Gutom ang anak sang Dios. Timparon ko sa. Amo man na ginimo iya kay Adan. Okay? Verse 3, and when the tempter came to him, nagambal siya. If thou be the Son of God. Anong gin-question ni Satanas kay Jesus? Ang iyang identity. Kung ikaw gid man ang anak sang Dios, gin-question niya ang identity ni Jesus. Abe, imandoe ang ining nga bato nga mangin tinapay. Intimtarya sang weakness sang tao. Gutom. And then siling ni Jesus, ang tao hindi lamang mabuhi sa pagkaon, kundi sa tagsa kapulong na nagagawa sa baba sang Dios. Siling ni Jesus, kung sa aton lang bala, siling ni Jesus kay Satanas, ang paborito ko nga pagkaon, ang pulong sang Dios, hindi ang tinapay. Amo niyang importante sa akon. So, paano kita mangin malig-on sa aton nga Ginoo? Kinanglan malig-on aton foundation. And number 3, submission to the Scripture. Submission to the Scripture. It means nagapasugot kita, nagakonform kita, nagasurrender kita sa ginahambal sang pulong sang Dios. In Joshua chapter 1 verse number 8, siling diri sang pulong sa Ginoo, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate, number 2 nga point naton, meditate therein day and night. Anong matabo kung gina-meditate mo ini? That thou mayest observe to do. Himuon mo. Kung ginbasa mo, gin-meditate mo, we should do all that is written therein. Hindi kita magpili kung diin lang aton sundon. For example, bata kita bisang Ginoo. Damo-damo diri mga mando sa aton nga Dios. Sa 10 Commandments pa lang, damo-damo da ginamando. Wala ka na sang iban nga Dios magluwas sa akon. First commandment. Hindi ikaw maghimo sang ribulto. Siling mo, okay ni sa akon. Pero paglambot sa ika-4, honor thy father and thy mother. Hindi na ko na iya. Budlay na iya. Nagar si nanay. Hindi ko na iya siya. Hindi ko na magsunod ya. Ari lang ako no 1, 2, 3. Tapos, amo ni. Tapos pagkita mo to, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Plangga ako sabi. Hindi lang niya, ari lang ako no. Hapos lang ni. Hindi ka magpili. Tanana sundon mo. All that is written therein. Wala kita siyang dapat pilion. Kaya nga man, kung sundo na naton tanan, ari naman ang blessing. For then thou shalt make thy way prosperous. Ari ang ginahandom siyang tanan. Prosperous New Year. But as long nga wala ta ginasunod tanan nga ginahambal sang pulong sang Dios, ang New Year ta, or even ang kabuhi ta, hindi gid mangin prosperous, kay hindi gid makaangkon sang good success. Pwede kita kaangkon sang success sa kalibutan. Pwede ikaw mangin manggaranon. Pwede ikaw mangin kwartahan. Pwede ikaw mangin sikat. But not good success. Lain ang good success nga ginahatag sang Dios sa aton. Sang sa success nga gina-offer sang kalibutan. Si Moses, ginambalan sang Dios, nga ihatag ya ini nga mensahe sa children of Israel. Ano nga ambal sang Dios? In Deuteronomy 11 verse 8. Siling sang Dios, therefore shall ye keep all my commandments. Ano kuno ambal ya?
all my commandments, which I command you this day. Kung ginatuman mo ini, ang tanan ko nga mando, anong matabo? That ye may be strong. Mangin malig-on ikaw. Mangin mabakod ikaw. And go in and possess the land, whether ye go to possess it. Ari galing sikrito. Ang pagtuman sang pulong sang Dios. Verse 9, and that ye may prolong your days in the land. Gusto mo malawig nga kabuhi? Sunda ang pulong sa Ginoo. No wonder, ng first commandment with promise to honor your father and your mother, anong kuno? Malawig imo nga kabuhi. Hindi bangod kay plangga mo si nanay mo, si tatay mo, kundi nagsunod ikaw sa pulong kag mando sang Dios, naglawig imo kabuhi. Amo ng first commandment, promise, that ye may prolong your days in the land which the Lord swear unto your fathers to give unto them and to their seed, and a land that floweth with milk and honey. Sa pagtuman tagali sang pulong sang Dios, dira kita nagabaskog, dira kita nagalawig aton kabuhi. Hindi na yan sa forever living o kung sa ano dira nga mga kapsol nga gina Tumarmo or Santon Plus o kung MX3. Okay man na. Yulain gid ya ang pagtuman sa pulong sang Dios. Si Prophet Jeremiah, ginsugo sang Dios, bata pa sa nga magwali sang judgment sa mga hari sa nasyon sang Israel. Sa pagwali niya, ginpasibangdan siya nga traidor o kun espiya sang piyak nga pungsod. Ambal sila nga, ginawali yan nga sulungon kita sang iban nga pungsod, and then gubaon ang aton nga nasyon, sunugon. Ang gining mo kay Jeremiah, ginpriso siya sa may dungeon. Bangod sa pagwali niya, sang pulong sang Dios, ginpriso sa. Sa tion nga ginpriso siya, siling sang Jeremiah 20, verse number 7, na-discourage siya. Siling sa Ginoo, O Lord, gininto mo gid ko. Thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. Nantawa kabuhi ko, kahuyanan. Everyone mocketh me. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Naginulsol sa, nagwali-wali pa ko yakon. Kagi ka muna, nga naginulsol ko, nagkristuhanon, pakubi mo, nagdimalas ang kabuhi ko. Kagi ka muna, naginulsol ka mo kay nagtuo ka mo kay Jesus. Mayari de? Nuabi, bikin nagpabaptize pa, kundi hindi na ko ka pagusto sang kabuhi ko. Kagi ka muna. One time kay Jeremiah, naagyan niya, naginulsol siya nga nagsunod sa Ginoo. Pero bangod sang foundation, sang pulong sang Dios sa iya kabuhi, amo nang hambal ko kay na, bisan ano nga grabe nga pagtilaw, hindi ka matumba. Pero kung wala ka foundation sang pulong sa Ginoo, gamay nga problema, tumba ka dayon, baliskad ka. Backslide ka na dayon. Pero si Jeremiah, bata pa lang sa grabe ng pulong sang Dios sa iya kabuhi. Kung amo ni ang naagyan niya, nga ginpriso siya sa may dungeon, sa idalom sang duta, upod ito mga taho nga napatay, mga ilaga, kagbasa, lutak. Sila nga verse number 9. I will not make mention of him. Di na ko maghambal-hambal sa iyang ngalan. Hindi ko magwali-wali sang iyang ngalan, nor speak anymore his name. But he said, but his word was in mine heart, as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay.
Sila hindi ko kagwanta nga hindi magwali. Hindi ko kagwanta nga hindi magsunod sa Ginoo. I could not stay. Si Jeremiah, hindi mo mapunggan. Bisan amo ni iya sitwasyon nagwali sa gihapon sang pulong sang Dios. Why? Ginasunod niya ang pulong sa Ginoo. Nagasubmit siya kung ano ang ginahambal sang pulong sang Dios. Muna mga utod, kung gapangluya kita, sunda ang pulong sang Dios. They that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Proverbs 3:1-2, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Anong benepisyo sa pagtuman sang pulong sang Dios? For length of days, long life, lawig ang imong inadlaw, lawig imong nga kabuhi, ano pa ginambalya? Kagkalinong idugang sang Dios sa imo. Ikaw ay man nga lawig-lawig imong kabuhi, wala ka man sang kalinong. Lawig imong kabuhi, puno ka sang problema, kag ugtas, kag stress. Grabe na gidantos mo. Length of days, long life, and peace shall they add to thee. Kung ginatuman ta ang pulong sa Ginoo. John 14:23, saling ni Jesus, If a man love me, he will keep my words. Tumanon sang tawo nga nagapalangga sa akon, ang akon nga pulong. And my Father, look at this, siling ni Jesus, kung ginatuman niya ang akon nga pulong, ang akon amay dito sa langit, magapalangga sa iya. Gusto mo bala nga palanggaon ikaw sang Heavenly Father? Nga amo ina ang nagapaulan sang good and perfect gift? You obey His words. And my Father will love him, and will come unto him, and make our abode with him. Makadto ang amay nga langit nun sa imo, upod ni Jesus, ma-fellowship ka mo. Kagdira mo maangkon ang kaligunan sang imo nga kabuhi. No wonder si Paul nagsiling, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Because ginaobeya ang pulong sang Dios. Si Jesus nagsiling sa may Matthew 28:18-20, He said, tanan nga gahom sa langit kag sini nga kalibutan ginhatag sa akon. So, but silingon, powerful si Jesus. Arang tanan nga gahom sa iya eh. And then He said, Go ye therefore. Lakat ka mo, magpangtudlo, mag-make disciples, magpangbaptize, sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Balaan nga Espiritu. Pangtudlo ka mo, nga ang tanan nga mga butang nga ginhambal ko, tumanon ninyo. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Kung ginatuman ta, anong balya? I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kung upod ta ang Ginoo, dira kita mangin maligon. So let's review foundation of a believer. Number 1, search the scriptures. Basaha. Husisaa. Hindi magpasugot nga sa sini nga tuig, hindi kita katuon kabasa or kahibalo sang pulong sang aton nga Dios. Do you know nga mas madamo-damo pa nga blessing ang sobra pa sa financial blessing nga ginahatag sang aton Ginoo sa aton? Ang financial blessing, hindi na amo ng pinakamataas nga blessing. Madamo pa sang grabe nga blessing compare sa financial and material blessing, and tanan ina naghalin sa pulong sang aton Ginoo. So search the scriptures. Number 2, savor the scriptures. Saburi ang balaan nga kasulatan. Meditate. And number 3,
submission to the Scriptures. Tumanon pa ang ginhambal sa pulong sang Ginoo. Build your life on the firm foundation, only on the fundamentals of the Scriptures. Let us pray. Amay namon nga langit nun, dako namon Ginoo, ginapasalamatan ang imong nga pulong na available sa amon nga pungsod. Salamat Ginoo, kay wala diri ginabawal ang amon nga pagsimba. Wala man ginabawal ang pagbasa namon o kun pagwali sa imong nga pulong o kun pag-share sa imong nga pulong Ginoo sa sini nga pungsod. Maabot ang time siguro Ginoo nga hindi na kami kapagusto simba. Maabot ang time nga hindi na kami kasarang magtindog, magsinggit, maghambal sa imong nga pulong. Basi Ginoo magahinulsol kami pila ka adlaw nga wala kami naghatag sang tsimpo, wala kami naghatag Ginoo sang amon tagipusoon sa paghibalo sang imong nga pulong. Maabot ang masakit iban sa amon hindi nakabati, iban sa amon hindi nakakita, hindi nakakadto sa simbahan. Ang nabilin na lang nga pulong sang Dios sa amon tagipusoon, amon na lang gid ang manggad nga maga-remind sa amon nga kabuhi nga mangin malig-on kami sa imo. Gani Lord, samtang kasarang pa kami, kabay pa nga tudluan mo kami nga mangin matutong nga maghusisa sa imo nga pulong, magpanabor sa imo nga pulong, magmeditate kag labi kag labaw, magtuman sang imo nga pulong. Kay kung naanad na ang amon nga lawas, sa pagtuman sa imo nga pulong, manginhabit na namon ini and part na sang amon nga kabuhi. Hindi na kami mabudlayan, magtuman sang imo nga mga mando sa amon. Lord, salamat gid ngari ang mga kauturan subong nabatian nila Ginoo nga mensahe. Kabay pa mo ining magpukaw sa amon nga kung may ara kami nga kulang sa amon nga kabuhi, amo gid ang pagbasa, amo gid ang paghibalo sang imong nga pulong. Kay amo ining cause nga nagaluya kami, nagabugnaw kami, nagadula ang amon nga gana sa pag-worship, sa pag-serve sa imo, kag sa pag-obey sa imo. Lord, patawara kami sang ini nga sala. Kabay Ginoo, ma-revive ang amon nga kabuhi, nga maghigugma sang imo nga pulong. Ining amon pangamuyo sang ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen.